nato ang manluluwas nga Hesus Kristo. Mapadayon kita yan ha programa ang groundbreaking sugad masunod. Ang mga magayakan yan nga aga amuan siyahan ni Brother Aaron Kaisen Pagaran nga taga Tacloban, Philippines State. Ikaduha, mga pamilya hinuray katapusan. Paglipay kita, yan magpasalamat ha ato na may halangit para hindi nga talagsaw nga bendisyon. Hinautunta nga padayon naton dayawon hiya, pinaagihan matadong mapanginabuhi. Yan pagpaangbithan kapawa han restored gospel na iba. Abaraan nga ngaran ni Kristo ang aton manunubos. Amen. Amen. I am delighted to be here with each of you for this momentous occasion Nalilibay ako ngayon na makaupod ka sa iyo nga importante na okasyon. where we will begin the construction of a sacred temple, Kundi magtitin kita pagtukod in sagrado nga templo. a house of the Lord here in Tacloban City. Usa nga balayhan Ginoo dinhi syudad ang Tacloban. I am here by assignment from the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ani ako pinadang sa nasod, ikansyahan nga pamuluhan ang simbahan ni Kristo ang mga barang at ang mga adlaw. And I extend to you their love and greetings. Naging papaabot ko at iyo ang iraguma ng mga pangumusta. The Church of Jesus Christ has been present in Tacloban for many years. Ang simbahan ni Kristo naging present kaya Tacloban na sulod hindamo katuig. With the first missionaries, Elder Bruce Hale and David Harmon, arriving here in December of 1968. Kaupod ang siya ng mga misyonerong nila Elder Bruce Hale at Elder David Harmon umumbot din ng Disyembre 1968. In his journal, Elder Hale recorded that they were warmly welcomed by the wonderful people of Tacloban. Daan niya journal nagsulat kay Elder Hale nga mapasukir ang karawat ang mag-upay nga tao ang Tacloban. They found a small apartment to rent where they lived and where they held the church Sunday meetings. Nakabiling rin buti nga paplitihan nga apartment kung din hira nagpukoy nga kung din gindumar ang mga katitero kan simbahan ng Domingo. This experience shaped the most significant decisions of my life. Nga ikaduha ining eksperyensya ang nagpurong ang pinaka-importante nga mga desisyon nga akong kinabuhi. Since then, I committed to faith, joining my church, studying His Word,
and continually seeking ways to live with purpose. Ikan hadto nagkumidara ko pagtuon nagtapya ka na akong simbahan nag-aaral man niya puno man pagkayon man nangingilig yung panginabuhi nga may da katuluan. Now, a little over 11 years since that typhoon, this community is rebuilt and thriving. Iya na superpun si katuig na ikan hadtong tang bagyo ining komunidad na tututro nga nag-uuswa. The Church of Jesus Christ has also continued to grow in this region from those humble beginnings in 1968 until today. Padayon liwat nga natuswag ang simbahan ni Kristo dinhi nga rehiyon tikang hadto nga simple nga pinikanan han 1968 ug tubiyan. There are 5 stakes and 6 districts like dioceses and over 35,000 members. Parihat may da 5 nga mga state ngan unom nga mga distrito ngan sobra 35,000 nga mga miyembro. With that growth, we are blessed to be here for the purpose of breaking ground for the construction of another temple. Tungod itong pag-uswag din bendisyon kita makakanhi para magtikang pagtuko ing usa pa nga templo. Currently, the church has 194 operating temples worldwide. Kapag kay na ang simbahan in may da 194 nga operational nga mga templo habugos nga kalibutan. 59 under construction, 59 in gintutukod na, 114 in the planning phase, 114 in ada na pagplano, and 367 others which have been announced. and 367 pa nga igin-anunsyo na. So, what is a temple, and why does the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints build them? Salit, ano ang templo? Ngan kay ano maging tutukod inhira ang simbahan ni sa Kristo, ang mga paraan, hapuri nga mga adlaw. Temples are literally the house of the Lord as inscribed over the front door. Ang mga templo, amo ang literal nga balayan Ginoo sugat na nakasurat sa ibuhan mga portahan ng templo. Each is dedicated as a place of holiness and peace set aside from the world. Antad sa ito, igindidikar kung mo sa nga lugarhan pagkabaraan ng kamurayawan nga naiiba ha kalibutan. In them, we are taught truths and participate in sacred ordinances which help us learn more about and draw closer to our Father in heaven and His Son, Jesus Christ. Dahil gintututuan kitahin mga kamatukuran nga nakikigbahin ang nga sagrado nga ordinansa nga nabulig ha aton mamahibaro hindugang pa mahitungudhan ngan maging masuok ha aton ang may halangit nga ianak nga Hesus Kristo. We grow in our understanding of our divine relationship to God as His children and our eternal potential, made possible because of the atoning sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ. Nagtutubo kita ha aton pagsabutan aton Diyos nun nga relasyon na Diyos kumo iya mga anak nga nan aton waray katapusan na potensyal naging posible tungod han sakripisyo ing pagbayad sala ni Hesus Kristo na aton magdaralwas nga Hesus Kristo. For thousands of years, God has instructed His people to designate certain buildings for the performance of sacred and special ordinances. Hasulod hinukot-yukot katuig ginsugohan Diyos ang yakatawhan nga magbilin pipirang na edifisyo para pagbuhatan sagradong mga special nga mga ordinansa nga nakabulag nga naiiba harigular nga mga lugarhan pagsimba.